Napakasarap tingnan na may mga kasama rin tayo mga bata. Amen? Yeah. So, mga bata talaga nagbibigay ng kagalakan sa ating mga may edad na. Ayan. Sa ating mga nakakatanda. No? Hindi lang sa pamilya nila, kundi pag nakakasama natin dito, iba rin yung saya na natutulog nila. Amen po ba? Ayan. Sige. Gising na ba ang lahat? Amen! Gising pa? Ayan. Alam ko meron talagang mga walang tulog o kulang ang tulog. Pero, gigisingin tayo ng Lord. Amen. Amen! Nagulat pa kayo. Opo, pangalawa na iyan. Pangalawa na yan. Sige po tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magbabasa ng salita ng Lord. Sa aklat pa rin po tayo ng Galatians, chapter 2. Magbabasa po tayo mula verse 20 hanggang 21. Galatians chapter 2, verse 20 to 21. Ayan. Sabi po ng Amen ang nakakita na. Amen. Meron po tayong Bible dyan. Kung wala po kayong dala, ay pwede po kayong kumuha doon. Sige po, sabay-sabay po natin basahin ang sinasabi sa Galatians chapter 2, verse 20 hanggang 21. Ito po ang sinasabi, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. I do not set aside the grace of God, for if my righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po dahil ang iyong presensya ay kasama namin. Ikaw ang kumikilos sa aming kalagitnaan. At Lord God, sa paikinig ng iyong salita, alam ko po, ikaw ang patuloy na mangungusap. Banal na Espiritu Santo, samahan niyo po kami, turuan niyo po kami, buksan niyo po ang aming puso't isipan, natanggapin ang iyong salita, na handang matuto at magpakumbaba kapag narinig namin ang iyong pagtuturo sa umagang ito. Lord, gawin niyo po katulad ng isang matabang lupa ang puso ng bawat isa sa amin. Upang sa iyong salita na katulad ng isang buto, kapag ito ay naitanim, Lord, ito ay mabubuhay at ito, Lord, ay lalago at mamumunga. Patuloy, Panginoon, na ikaw rin ang magpala sa iyong lingkod na maihayag ang iyong salita na may katotohanan at maihayag ang iyong salita na may katapangan at pag-ibig na nagmumula sa iyo. Salamat po sa iyo ang lahat ng papurit parangal. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Ayan, so ngayon po ay alas 11:05 na. Ayan. Alas 11:05. Ayan. At alam ko po na tawag doon, although ang oras na yung panahon ay medyo nakakanto. Ayan. Maraming humihikap, pero pagpalain tayo ng Lord ng kahit isingan. Amen po ba? Ayan. Pag nararamdaman niyo po medyo talagang inaantok, ayan, tawag doon, pakurot po kayo sa katabi ninyo. Pag walang katabi, ako yun ang mahirap. Pero sige po, alam ko po na excited ang bawat isa sa makikinig ng salita ng Lord. Hayaan niyo po na pagpatuloy tayo, kahit na ang kalaban ay parang gusto tayong patulugin, pero lalabanan natin. Amen po ba? Amen! Kaya sa biyaya at kapangyarihan ng Lord. So ngayong umaga po, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral sa aklat ng Galatians. At alam naman po natin, no, marami na tayong natutunan sa salita ng Lord sa aklat ng Galatians, kung saan ang nagsulat po nito ay sino? Apostle Pablo. Ayan po, no, so makikita natin sa buhay ni Apostle Pablo, napakatindi ng kanyang paglilingkod sa Panginoon. Amen! Amen po ba? Amen. Napag-usapan natin kung ano yung mga kanyang naranasan, ano ang kanyang mga hinarap. Amen po ba? Pero alam niyo yun, hindi ito naging dahilan para siya ay tumigil, hindi ito naging dahilan para siya ay sumuko. Amen po ba? So sabi ko na no, ang tanong ngayon, bakit kaya ganun na lamang ang tindi ng paglilingkod ni Apostle Pablo? Bakit kaya ganun na lamang ang kanyang pagpupursigi sa paglilingkod, sa pag-share ng mabuting balita? Amen po ba? So minsan natatanong natin, bakit kaya nung nakaraan, ano ba yun? Buwan ng Wika? Ayan, September na po pala. Narinig niyo na po ba kumanta si Jose Marichan? Ayan, natawa ako nung nakaraan. Sabi, kakanta siya, tinutulak pa siya eh. Kasi sa September ka pa, pero ngayon, September na, wala na pong magagawa. Ayan. Ayan, So kung mapapansin natin, may mga sino po nakakilala ng mga bayani? Sino po makakilala yung bayani? Pinakakilala sa lahat si Rizal. Sino yung
kasunod na bayani kilala niyo si Andres Bonifacio. Bonifacio. So, sila pula po. Sila pula po. Tapos sino pa? Si Marichan daw, sabi niya, kailan pa naging bayani. Ayan. So kung makikita natin, matindi ang tawag doon, pagbibigay ng buhay nila para sa bansang Pilipinas. Bakit? Kasi sabi nga nila, kailangan ng bansang Pilipinas ay makalaya sa pagdomina ng mga banyaga. Amen po ba? So ibig sabihin, matindi yung tawag doon kung ano yung principle nila sa buhay. Kung ano yung prinsipyo nila tungkol sa kalayaan ng Pilipinas. Amen po ba? So kung ibabalik natin kay Apostle Pablo, ibig sabihin, kaya ganun na lamang si Apostle Pablo na matindi siya na maghayag ng salita ng Lord, na matindi ang pag-ibig niya sa mga alam niya, mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, kasi meron siya yung tinatawag na principle sa buhay niya. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Ang bawat isa pa sa atin dito ay may tinatawag na prinsipyo sa buhay. Amen. Yung pangahawakan mo yun kahit na anong mangyari. Kasi alam mo, gagawin mo isang bagay dahil sa prinsipyo mong iyon. Amen po ba? So ngayong umaga, ayun po yung pag-usapan natin. Ano nga ba ang naging prinsipyo ni Pablo, ng ating Apostol Pablo, tungkol sa buhay niya? Tungkol ngayon sa buhay na kanyang tawag doon, ginagawa. No? Sa paglilingkod sa Panginoon, ano nga ba naging principle niya? Bakit unstoppable siya? Amen po ba? Ready na ba ang bawat isa? Amen. Ayan, sige, kung ready na ang bawat isa, sumigaw nga tayo ng malakas na amen. Amen. Yan na ba yung pinakamalakas? 1, 2, 3. Amen. Ayan. Nagulat ba yung nasa harap mo? Ayan. Ayan. So, unang bagay po, ang pamagat po pala ng ating pag-aaralan ngayon ay, basahin po natin 1, 2, 3. A crucified life. Ayan. A crucified life. Sabi nga po, alam niyo po, natatandaan niyo pa yung sinabi ng ating Panginoong Hesus na kung sino man ang gustong maglingkod sa Kanya, ano daw kailangan gawin? I-deny ang kanyang sarili at bitbitin ang kanyang cross. Alam niyo po, kung titingnan natin, isa yon sa mga naging prophecy ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi di ba ang ating Panginoong Jesucristo, isa rin siyang prophet. So sabi na isa ng prophecy, paano naging prophecy? Kasi yung time na yon, naipako na ba ang Panginoon? Hindi pa. Yung time na sinabi ng Panginoong Hesus yun, hindi pa siya nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Pero binanggit na niya. Sabi niya, if you want to be my disciple, you must deny yourselves and follow me and take up your cross. So napakahalaga nung bagay na tinatawag na cross. At kapag may sinabing cross, walang ibang dahilan dyan, kundi dapat merong ginagawang crucifixion. Amen po ba? Ibig sabihin, pag sinabing cross, merong mamamatay o merong namatay. Amen po? So, sa buhay ngayon ni Apostle Pablo, nauunawaan niyang maigi kung ano yung tinatawag na a crucified life. Kaya nga po sa babasa natin, dito sa verse 20, sinabi niya, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Kasi nga po, bakit na ngayon, binibigyan din ngayon ng ating Panginoong Hesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Bakit ba binibigyan din ngayon ni Apostol Pablo yung tungkol doon sa krus ng Kalbaryo? Kasi nga, ang nagiging punot dulo ng lahat sa Book of Galatians, ano nga ba? Merong ibang mabuting balita na pinapalaganap. Ano yun? Yung tungkol sa mabubuting gawa. Yung tungkol sa pagsunod sa law. Amen po ba? So sinasabi na po sa Pablo ngayon na hindi dahil dyan kaya ako ay naghahayag ng salita ng Lord. Hindi dahil dyan sa batas, sa law, o sa mabuting gawa kaya handa akong ibigay ang buhay ko. Amen po ba? It is the same with us today. Kaya ka Kristiyano ngayon, kaya ka tinawag ng Lord na mag-share ng salita ng Lord, na gumawa ng mabuti, hindi rin yan dahil sa law. Amen po ba? Kundi pag-uusapan natin ngayon, ano nga ba ang naging principle ni Apostle Pablo, bakit na lang ganun siya ka-unstoppable? Unang bagay po, sige Kuya Redsi,
Ito yung sinasabi na alive, ano daw po? Alive, crucified with Christ. Ang isang buhay, ang buhay niya, ang prinsipyo niya, siya ay naipako na nakasama ni Kristo. Amen po ba? Ano yung sinasabi ngayon na siya ay naipako na kasama ni Kristo? This means we are united with Christ in His death. No? Ibig sabihin, sa pagkamatay ni Jesucristo, alam natin yan. Sino po rito yung na-water baptized na? Amen. Hallelujah. Sino po yung hindi pa? Ayan, parang meron ngayong parang meron tayo ngayong orientation. So sabi nga si Apostle Pablo, nauunawaan niya sa buhay niya, na kaya na lang, ganun na lamang yung pagpupursige niya, kasi alam niya, yung luma niyang pagkatao, ano daw? Patay na. Ano ba yung lumang pagkatao ni Apostle Pablo? Natatandaan niyo ba? Ano yung ginagawa niya? Pinapersecute niya yung mga Kristiyano. Kinakalaban niya ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba, kaya na lang ganun niya laging iniisip that I am crucified with Christ. Kasi ibig sabihin, kapag na-crucify ka kasama ni Kristo, si Kristo ay namatay, ibig sabihin nun, mga kapatid, si Kristo nung namatay siya, binitbit niya ang lahat ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Kapatid, pakinggan niyo kung maigi. Lahat ng kasalanan, pati yung mga hindi pa pinapanganak ngayon, yung mga mabubuhay na pagkalipas pa natin, lahat ng kasalanan binitbit na ng ating Panginoong Jesucristo. Naunawaan natin? Kaya ganoon na lang sinabi ni Apostol Pablo, yung luma kong pagkatao na matay na kasama ni Kristo. Ibig sabihin, alam niya ngayon sa sarili niya na hindi na siya kalaban ni Kristo. Ulitin ko, alam ni Apostol Pablo na sa buhay niya hindi na niya kalaban si Kristo. So sa buhay mo ba kapatid, alam mo ba na hindi mo nakalaban ang Panginoong Hesus? So sa pag-akto mo ba, parang kalaban mo ba ang Panginoon o Panginoon mo siya? Sige nga, pikit nga po tayo. Ano ba yung mga ginagawa natin na parang kalaban natin ng Panginoon? Ano ba yung mga ginagawa natin na nagpapakita na ang Panginoong Jesucristo ang ating Lord sa buhay natin? Sige po, dilanta po tayo. Amen. Nagkaroon po ba ng realization? So sinabi niya, this means we are united with Christ in His death. Nung namatay ang Panginoon sa Kristo, sinabi ngayon, nung tinanggap natin siya, kasama po yung luma natin pagkatao na namatay na. Kaya nalubog. So sabi nga po, pag sinabing baptism, alam na natin yan. It is a baptism na nagpapakita ng burol. Sino ba nakatid na ng burol? Amen. Parang burol na yun, burol ng luma mong pagkatao. Sabi nga po dyan, being united together in the likeness of His death. Kung sa pagkamatay ni Kristo, binitbit niya ang lahat ng ating kasalanan, kasama doon sa hukay. Amen? Ibig sabihin, ngayon, ang lahat ng ating mga lumang pagkatao, lumang gawain na hindi nakakalugod sa Lord, kasamang namatay. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, tungkol ba yun sa ginawa mo o tungkol sa ginawa ng Panginoon? Dapat po malinaw sa atin, tungkol pa rin sa ginawa ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, crucifying our old man with Christ. Ibig sabihin, namatay tayo kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Malinaw po ba yan? So, dapat nating unang bagay na lagi maisip yan, na tayo ngayon ay hindi nakalaban ng Panginoon. Ulitin ko, tayo dapat ay namumuhay na hindi nakalaban ng Panginoon. Mga kapatid, nauunawaan ba natin? Dapat tayo ngayon ay namumuhay kung saan makikita na ang Panginoon natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang, ganun na lamang si Apostol Pablo. Kaya na lamang siya hindi ngayon tawag doon, hindi mapigilan. Bakit? Kasi alam niya na meron siyang Panginoon na pinaglilingkuran. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Ayan. Pag pamakulit si Pastor, puro amen, amen. Kasi gusto ko maunawaan natin maigi. Kung alam mo na meron kang pinaglilingkuran na Panginoon na hindi mo kalaban, na meron kang pag-ibig sa Kanya, na meron kang paglong na gusto mo siyang mabigyan ng parangal sa buhay mo, magiging kagaya ka ni Apostol Pablo, magiging unstoppable ka. Amen po ba? Bakit? Kasi ang gusto mo, malugod ang Lord sa buhay mo. No? Na makikita mo ngayon sa buhay mo na iba na. I am crucified with Christ.
ibig sabihin talaga, ako ay nakipag-isa na kay Yesu Kristo. Hallelujah. Pangalawang bagay, ayoko sabihin pero parang ganun na rin. Talagang tuloy-tuloy po tayo. Ayan, sa pag-aaral. So una, pangalawang bagay sinabi niya, ano nga ba ang ibig sabihin? Ano, what does crucified with Christ means? Yan, isa-isahin natin. So sinabi niya, isang bagay, it means a death to, ano daw po? Self. Ayan. Pangalawa, sabi niya, it is no longer I who live. Sino daw bang nabubuhay na sa atin ngayon? Dapat ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi kung tayo ang nabubuhay pa rin sa sarili natin, ano na lang ang mga pwede nating gawin. Amen po ba? Malamang nandun kayo sa mga bahay nyo at kung ano-ano ang ginagawa nyo. Amen po ba? Mas pipiliin yung mahiga at matulog. Mas pipiliin nyo na lang na, ba't ko pupunta dun? Pagod na nga ako, puyat na nga ako eh. Pero dahil you've been crucified with Christ, sabi niyo, Lord, salamat sa biyaya. Amen. Kaya nandito ko ngayon dahil napakabuti mo sa buhay ko. Amen. Amen po ba? Pwede ba pakpahan natin ng Lord? Kaya napatay na tayo sa sarili natin. Hindi na tayo naubuhay sa sarili natin. Kaya nga na sinabi ng Lord, as Jesus taught, we must be willing to deny ourselves to follow Him. Kaya naman alam ko, nararamdaman din ni Apostle Pablo yung pagod. Sa tingin niyo nakakaramdam si Apostle Pablo ng pagod? Nakakaramdam kaya siya ng takot? Yes. Nakakaramdam kaya siya ng pag-aalinlangan? Yes. Oo. Kaso nga lang naalala dito ang Apostle Pablo yung sinabi ng Panginoon. If you want to be my disciple, you must deny yourself, take up your cross, and follow me. Mga kapatid, hindi tayo makakapaglingkod sa Panginoon kung hindi mo kayang i-deny ang sarili mo. Hindi mo natin kaya magpatuloy ng pagmamahal sa Panginoon kung hindi mo kayang i-deny ang sarili mo. Sabihin mo siguro, paano yun? Kapatid, darating sa buhay natin. Matetest kung paano natin i-deny ang sarili natin at pipiliin natin ang Panginoon. Pipiliin natin ang pagsunod sa Kanya. Amen po ba? So I pray, maalala natin to kung dumating na yung pagkakataon na yun. Next, sabi po dyan, it means we have crucified our flesh. Yes. Sa tingin niyo po ba nagumuhay pa rin tayo ngayon sa laman? Oo. Kasi nasa laman pa tayo. But then, it doesn't mean na ikaw ay alipin ng laman. Amen po ba? Ang tanong, nagkakasala pa rin ba tayo? Yes. Pero it doesn't mean na ikaw ay alipin ng laman. Amen po ba? Amen. Amen. Sabi nga, napag-usapan namin ni Ate Juliet, ang pagkakasala talaga na yung nakagawa kasalanan, talagang hindi mo minsan maiwasan. Amen po ba? Kaya nga ito, mamaya mapag-aaralan natin. Pero pakapapyawan ko na, bilang mga anak ng Lord, dapat isa tayo sa mga unang marunong magpakumbaba. Amen po ba? Tayo yung mga marunong lumapit agad, tumakbo agad sa ating Panginoon. Para ano po? Para humingi ng tawad. Humingi ng grace ng Panginoon. Amen po ba? So sabi niya, it means we have crucified the flesh. Ano yung sabihin nun? Di ba nung nangyari sa principle of baptism? Ayun nga yung sinabi kanina, our old nature ay nailibing na kasama ng ating Panginoong Yesu Kristo. Sabi nga po, ang water baptism, ito yung outward na pagpapakita kung ano ang nangyari sa atin inward. Amen po ba? So, kaya nga bakit kailangan yun? Ba't mahalaga yun? Para malaman mo kung ano yung nangyari sa'yo inward. Amen po? So, sinabi dyan, ano nga ba yun? Which occurs in practice as we are going to put to death the deeds of the body. Anong ibig sabihin? Dapat patuloy nating isinasagawa. Sabi niyo nga po, isinasagawa. Sinasagawa. Ang araw-araw na sinasabi, we put to death the deeds of the body. Mga kapatid, hindi yan one time. Tanungin ko kayo, araw-araw ba kayong tinutokso ng kalaban? Yes. Araw-araw ba may pumapasok na gumawa ka ng maling bagay? Amen. Kaya hindi yan one time. Yes. Ano sinabi? Araw-araw. Kung araw-araw kang inaatake ng kalaban na gumawa ng makalaman,
Araw-araw mo rin papaalalahanan ng sarili mo na napatay na ang lumang pagkatao. Amen po ba? Kasi kung sa buhay ni Apostol Pablo, napagod siya, sabi niya, parang mas masarap atang kalabanin na lang yung mga to. Matitigas din ang ulo ng mga Kristiyano eh. Bago-bago nga nang isip, tignan mo, tinuruan na, tapos biglang patayin ko na lang nila kaya itong mga ulit. Yun naman yung gawain ko dati. O ba't ako magbibigay ng buhay ko? Huhulihin na ako, sasaktan ako. Diba? Pero sabi niya nga, hindi na ako yung patay. Si Lord ng buhay mo ngayon, si Lord na. Amen po ba? Wala na yung mga alamang gawain. Amen po ba? Kaya sa bawat araw, kung aalalahanin natin yun, kapatid, makakapagpatuloy ka sa buhay Kristiyano. Amen. May natututunan po ba tayo? Amen. Praise God. Salamat sa salita ng Panginoon. Kaya ganoon na lamang sinabi niya, no? I have been crucified with Christ and I no longer live. Hindi na siya nabubuhay ngayon para sa sarili niya. Ano ngayon yung kasunod? Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. A life in which Christ lives in me. Ayan po yung pangalawang principle na sinasabi ni Apostol Pablo sa sarili niya. Una, I have been crucified with Christ. Pangalawa, but Christ lives in me. Yung sinasabi, I no longer live, but Christ lives in me. Sabihin mga kapatid sa buhay mo ngayon, I no longer live, may puso, but Christ lives in me. Christ lives in me. Hallelujah. Anong ibig sabihin niya kapatid? Napakasarap po ng buhay na ang Panginoon mo ay nananahan sa buhay mo. Sa puso mo. Anong ibig sabihin yan? Sige ha? Ano nga daw ba ibig sabihin na yung Christ lives in me? Ito yan. It is a life governed by our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, sa puso mo, sino nakaupo sa trono? Asawa mo? Pera? Mundo? Sarili mo? Kapatid, kailangan nakaupo dyan sa trono ng buhay mo, sa puso mo, ay ang Panginoon. Lalo na, kung sinabi mo na, I accept Lord Jesus as my Savior and Lord. Amen? Amen. Kaya nga, pangalawa, nilagay ko dyan. Sige, Kuya Renz. Yan. It is simply saying that Jesus, ano daw po, is not just our Savior, but our Lord. Alam niyo po, no, napakahalaga po yan, na lagi natin sinasabi na ang Panginoong Jesus ang ating Panginoon. Amen? Amen. Sinabi nga sa salita ng Lord, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Sa ayaw at sa gusto ng lahat. Sasabihin ko po sa inyo, sa ayaw at sa gusto ng lahat, ang lahat ay magsasabi na ang Panginoong Jesus ang siyang Panginoon. Saan lang ba yun? Sa langit lang ba? Sasabihin ko sa inyo, kahit ang mga nasa impyerno. Kaya nga sinabi, lahat po. So sa buhay mo ngayon, nagpo-profess ka na ikaw ay Christian. Sabi nyo nga po, ako ay Christian. Ako ay Christian. Therefore, ang Panginoong Jesus, ang aking Lord. Ang aking Lord. So, sinong Lord? Ikaw o si Jesus? Umakto ka na ang Panginoon ang Lord mo. Amen. Sino susunod? Si Lord o ikaw? Lord. O, si Lord o tayo? Si Lord. Si Lord ang masusunod. Ang gulo. Tugtog pala siya. Hindi kasi sabi ko, kayo sama rin ako. Ayan. So, it is simply saying na ang ating Panginoong Jesus na ang Lord ng buhay natin. Kaya nga sinabi ng Apostol Pablo sa buhay niya, but Christ lives in me. Ibig sabihin, hindi na ako to. Ano man ang mangyari sa akin, hindi to tungkol sa akin. Amen. Ulitin ko kapatid, ano man ang mangyari, hindi na to tungkol sa'yo. Amen. Yung pagpapatawad mo, hindi yan tungkol sa'yo. Yung pagmamahal mo sa mga unlovable, hindi yan tungkol sa'yo. Amen. Sa paglilingkod mo, hindi yan tungkol sa'yo.
Hindi na ito tungkol sa atin mga kapatid. Tungkol na ito sa Panginoong Jesucristo na namumuhay sa atin. Ano ibig sabihin tungkol to kung paano ko siya mabibigyan ng parangal? Kung paano ko siya mabibigyan ng kalhabian sa buhay na to? Na kahit hanggang huling hininga, na kahit agawin pa yung buhay ko sa akin, basta mamatay ako para sa Panginoon. Kaya ganun na lamang ang buhay ng Apostol Pablo. Kung babasahin natin ang istorya ng Apostol Pablo, napakatindi ng mga nangyari. Pero nagagawa niya yun dahil una, sinabi niya namatay na siya kasama ni Kristo. Pangalawa, sinasabi niya ngayon, namumuhay siya para sa Panginoong Jesucristo. Na dapat ginagawa natin mga kapatid. Amen po ba? Sasabihin ko sa inyo, walang nalugi na ginawa niya ang lahat para sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Lahat ng ginagawa mo, all your labor in the Lord is not in vain. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Sasabihin ko sa inyo kung sino ang magaling mag-recognize, kung sino ang marunong mag-appreciate ng ginagawa natin, ang Panginoong Jesucristo yun. Bisa may ginagawa tayo dito sa church, hindi nakikita ni pastor, hindi nakikita ng sino man. Huwag ka magtampo kung hindi ka nasabihan na thank you. Kahit mo, halimbawa nagluto si Nanay Abima, hindi nasabihan na thank you na sa pagluluto, ang sarap ng pagluluto mo. May na rin pa, umangat, parang walang lasa. Kasi sabi, parang hilaw. Huwag ka magtampo. Bakit? Kasi alam ng Lord na ginawa mo yun para sa Kanya at siya ang bahala mag-reward sa iyo. Amen? At yung reward, hindi lang basta dito. Mahal ko kayo lahat. At sa bawat isa sa atin, lahat ng ginagawa mo, hindi man niya ma-appreciate ng tao, hindi man niya makita, ma-recognize ng sino man sa atin, huwag kang mag-alala. Makita ng Panginoon yan. Nakikita ng Panginoon. At Lord, ang bahala sa iyo. Amen po ba? Takpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Bakit ba mahalaga na lagi natin isipin na ang Panginoon ng ating Panginoon? Bakit? Kasi bago pa tayo, di ba, makakilala sa Panginoon, ang totoo, ang Lord natin, ang mundo. Ang Lord natin, ang sarili natin. Ang Lord natin, minsan nakabatay sa pera. Amen po ba? Kaya nga pag walang pera, nakasmangot. Galit. Kaya tuloy, sa mga nanay, sinabi, isa lang solution para maging masaya. A happy life. A happy wife, yeah. A happy life. Paano mo nabibigyan ng ligaya yung asawa mo? Pagkagising, pag masama ang pakiramdam, bis na gamot bigay mo, pera na. Paracetamol. Paracetamol. Pero, hindi. Bakit ba ganun? Pera, Kasi siyempre sila setamol. nahihirapan mag-budget. Ayan. Mahirap naman na nanay ka, tapos asawa mo walang nakakot sa'yo. Pero, hindi yung ganun tayo, no? Ang kagalakan natin, oo, aminin naman natin, na kapag wala ka naman talagang pera, mapapaisip ka din. Lalo kung may pangangailangan. Pero hindi tayo doon mananatiling gano'n. Dahil may Panginoon tayo, anong gagawin natin? Mananalangin tayo. Mananampalataya tayo, maghihintay tayo, at sa dulo anong mangyayari? Mamamangha tayo. Because God will never fail us. Amen po ba? Ayan. So, kaya gano'n ano, hindi na tayo ngayon nakabandage sa anumang meron dito sa mundo. Kaya yung paglilingkod mo sa Panginoon, hindi yan nakabatay kung may pera ka. Hindi yan nakabatay actually kung may nararamdaman ka rin maganda o masama. Alam niyo po sa buhay niya po sa Pablo, banggitin din natin, meron din siyang iniinda. Meron siyang iniinda. Hindi na alam dyan, pinag-aaralan ng mga scholar, ano ba klase din sinasabing thorn in the flesh? Thorn in the flesh, pinag-pray niya na Lord, alisin mo sa akin, pero ano sinabi ng Lord sa kanya? My grace is sufficient for you. Amen po ba? Siguro sa atin dito, may sinasabi natin, Kristiyano lang ako, mananampalataya na ako, pero bakit parang mahirap pa rin? Bakit kaya parang may mabigat pa rin? Amen po ba? Huwag kang mag-alala. Ito lang ang sinasabi ng Lord sa iyo. Kapatid, makinig ka. God's grace is sufficient for you. Sapat ang biyaya ng Panginoon para makapagpatuloy ka. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Kaya ganoon na lamang ang pagpapatuloy ng ating Apostle Pablo. Kaya ganoon na lamang siya unstoppable. Kaya ganoon na lamang ang pagbibigay niya ng buong buhay niya sa paglilingkod
Kaya ganun na lamang ang pagmamahal niya sa mga matitigas ang ulo ng mga mananampalataya sa panahon niya. Amen po ba? Ngayon ba may matitigas ang ulo? May matitigas ang ulo pa rin mga Kristiyano? Siyempre naman. Amen, hindi nawawala yan. Pero salamat kasi ang biyaya ng Panginoon, siyang kailangan ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. So sabi nga dyan, pag sinabi natin ngayon na Christ lives in me, sinabi yan ito lang, we submit to our Lord's authority by ano daw po? By His keeping command. His commandments. Ano po ulit? Basahin natin 1, 2, 3. We submit to our Lord's authority by keeping His commandments. Sige, magkaroon lang tayo ng konting question and answer. Yan. Ano nga ba ang sinabi ng ating Panginoong Yesus? Yung tinanong siya, ano nga ba ang greatest commandment? Sino pong gusto sumagot? Sige na, tayo. Tayo na. Sino? 1, 2, 3. Ano daw yung greatest commandment? Sige. Kayo. Ano po, mahalin mo ang iyong Diyos ng puso mo at kaloob mo ang lakas. Wala po ay yung mahalin mo ang iyong kapwa siya ng pagmamahal. Amen. Yan. Plus 5. Kung ka na absent, kahit plus 5 ka na. So, ayun po. Simple lamang po ang utos ng Panginoon. Sabi nga po, hindi ito gagawin mo para maligtas ka. Ulitin ko, hindi mo ito gagawin para magkaroon ka ng kaligtasan. Ito ay gagawin mo, bakit? Kasi una, sinasabi mo na ang Panginoong Jesucristo na ang iyong Panginoon. So, alam niyo po ba na yung utos na sinabi ng Panginoon na tawag doon kanyang, kung titingnan natin sinamarize. Yung sinasabi ang una na, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Ito po ay nagtumutukoy sa ating personal relationship sa ating Diyos. Ulitin ko po. Ito ay tumutukoy sa ating personal na relationship sa ating Diyos. Ano pong ibig sabihin nun? Alam niyo po kapatid, kung wala kang totoong pag-ibig sa Diyos, hindi mo kayang mahalin ang kapwa. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi mo kayang pagtiisan yung mga hindi ka tiis-tiis. Yes. At hindi mo rin kaya actually mahalin pati sarili mo. Amen po ba? Kaya napakahalaga na binibigay mo ang lahat. Sabi niyo po, lahat. Lahat. Sa Panginoon. Pagmamahal mo lahat sa Panginoon. Pangalawa, sinabi rito, love your neighbor as yourself. It talks about naman our relationship with one another. Hindi mo rin naman masasabing mahal mo ang Diyos kung hindi mo kayang mahalin ang kapwa mo. Sino ba yung kapwa mo? Lahat ng nakikita mo na tao. Pati kasama dyan, pati yung mga hindi nakagawa ng tama sa'yo. Kasama dyan, pati yung mga tao na kaaway mo. Kaya nga sinabi, di ba? Love your enemy, pray for those who persecute you. Grabe, no? So, yung baliw ng mga Kristiyano eh. Pero sa harapan ng Panginoon, hindi yun kapaliwan. No? Pagmamahal niya. Papakita ng tunay na pagmamahal mo sa Diyos. Tumanggap ka ng pag-ibig, kaya naman kaya mong magbigay ng pag-ibig. Tumanggap ka ng pagpapatawad, kaya naman kaya mong magbigay ng pagpapatawad. Amen po ba? Naayos ang relationship mo sa Diyos, kaya naman kayang maayos ang relationship mo sa kapwa mo. Amen po ba? Napakasarap, no? Alam, sino po nito ang huwag na kayo sumagot na. Kasi medyo personal na tanong. Sino po rito yung hirap pa magpatawad? Sino ba rito yung parang makaramdam mo lugi ka pa? Kasi kulang pa nga yung sobra yung ginawa niya sa akin. Parang lugi naman ako. Para namang nawalan na ako ng respeto ko sa sarili ko pag pinatawad ko yung taong ito. Pag tinanggap ko ulit yung taong ito. Pero ang totoo kapatid, sino yung mas nahihirapan kapag hindi ka nagpapatawad?
Sino yung mas nasusugatan kapag hindi ka nagpapatawad? Ayaw, di ba? So, alam niyo na yung sagot. Kapatid, subukan mo magpatawad. Sarap magpatawad. Refreshing magpatawad. Alam niyo po, dito sa ating FCC San Jose, ayan ang ayan ang unang mensahe ng Lord. Hindi lang sa pamilya nila, Lord, sa lahat sa atin. Nung dumating ang gawain dito, ayan ang mensahe ng Lord, pagpapatawad. Bakit? Kasi ang daming sirang relationship. Ang daming broken na pagkatao. Hindi lang naman tungkol sa kaaway mo sa tao, pero mismo ikaw sa sarili mo, minsan hindi mo napapatawad. Yung mga maling ginawa mo, grabe yung pag-condemn mo sa sarili mo. Kaya anong ginawa ng Lord? Nung dinala niya ang salita niya rito, ang gawain niya, sinabi ng Lord, kung pinatawad kita, magpatawad ka, magpatawarin mo rin sa sarili. Ayun. Kaya ngayon nakakangiti na ba? Kaya nga tinanong ko yun, bakit ko tinanong? Kasi baka kapatid kaya hindi ka pa makangiti ng gusto, baka kailangan mo subukan magpatawad. Baka kailangan gawin mo magpatawad. Amin po ba? Kasi nga napag-aralan natin, di ba kadalasan yung hindi mo pinatawad, ang saya na ng buhay. Nakamove on na. Kasi kaya kung nakikita mo siya, galit na galit ka, ayoko nakikita na ikaw ay umuunlan. Ayoko nakikita na ikaw ay humingiti. Gusto ko, nasa lupa ka at nakandusa niya umiiyak. No? Eh hindi nangyayari. Kaya ikaw ngayon yung nagdudusa. Ikaw ngayon yung nakatakanikala, ikaw yung nakabandage, sa bandage. Amen? So kapatid, ang sarap ang patawad dahil ikaw ang unang nakakalaya. Amen. Ikaw ang unang gumagaan ang pakiramdam. At higit sa lahat, nabibigyan mo ng parangal ang Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Lakpakan natin ang So, love your neighbor as yourself. Talks about our relationship with other people. Amen po ba? Ano sabi? Kapag mahal mo ang Diyos, hindi pwedeng hindi mo mahalin ang kapwa mo. Hindi naman din pwede sabihin mo na mahal mo lang ang kapwa mo, pero hindi mo mahal ang Diyos. No? Goes hand in hand. Amen po ba? Hindi pwede pag-iwalayin. Kaya nga walang taong sinabi, no man is an island. Kasi kailangan yung pag-ibig na natanggap mo, meron makaranas niya. Amen po? Amen. Hallelujah. Uy, 11:40 na. Sige, tuloy tayo. Napapasarap ang kwentuhan, pero maraming natututunan. Amen po ba? Pangatlo, sabi niyan, alive, living by faith in Christ. Kaya nga sinabi niya rito, I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ano ba yung sabihin ng living by faith in Christ? Sige na. Living by faith in Christ means, ano daw po yan? Constantly trusting in Jesus. Ulitin po natin. Living by faith in Christ means constantly trusting in Jesus. Ano pong ibig sabihin nun? Pag sinabi mong you live by faith in Christ, ito lang po. Wala kang pag-aalinlangan sa Panginoong Hesukristo. Ulitin ko po. Wala kang pag-aalinlangan sa Panginoong Hesukristo. Bakit kaya? Simple naman po eh. Yung sinabi rito, because He is the one who loved me and gave Himself for me. Ano ibig sabihin? Mahirap kang magtiwala sa taong binigay niya na ang lahat sa iyo. Mahirap kang magtiwala sa isang tao na minsan parang ikakain na lang niya, binibigay pa sa iyo. Diba kaya nga tayo nagtitiwala minsan sa isang tao dahil halos parang yung pabor na kukuha natin. Amen po ba? Eh, how much more ang ating Panginoong Jesucristo, binigay niya pati ang buhay niya sa atin. Amen po ba? So, paano natin iisipin na ang Lord hindi nakikare sa akin? So, bakit mo iisipin na ang Lord hindi ako nakikita? Na ang Lord walang pakialam sa buhay ko? Kapatid, binigay ng Panginoong Jesucristo ang buhay niya. Kaya huwag ka nang mag-doubt.
Amen? Amen. Binigay niya ang buhay niya. Ano ba naman niyang kaya niyang ibigay sa'yo sa anumang sitwasyon mo ngayon? Amen po ba? Grabe po, no? Grabe ang ginawa ng Panginoong Kristo. Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, ano man ang sitwasyon natin ngayon, magtiwala ka sa Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, magtiwala ka sa Panginoon. Tiwala ka sa Panginoon. Binigay niya ang buhay niya. Ano ba naman yan sa sitwasyon mo ngayon, nabigay na ng solusyon niya? Amen po ba? Itong part na to, ayoko nang pakahabaan to eh. Kasi napakatindi. Napakatindi, napaka-direct to the point nung sinabi ni Apostle Pablo. Babasahin ko ulit. Sabi rito, I live by faith in the Son of God who loved me. Gano'n ba kasarap marinig na may nagmamahal sa'yo? Gano'n ba kasarap na alam mong hindi ka kamahal-mahal pero minamahal ka? Sana all, no? Pero si Lord, lahat. Yes. Lord. Alam niyo kung babasahin natin to, not based on emotion, but based on the truth, mamumove ka. Sabi rito, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Grabe, ginawa ng Panginoon. Sino ba tayo? Ano ba tayo? Para mahalin niya tayo, ibigay niya ang sarili niya sa atin. So ano pa naman ngayon, na ikaw ay hindi magtiwala ng buong mo sa Panginoon. Sa sino man ang sumasampalataya at nagtitiwala sa Kanya, kahit kailan ay hindi niya bibigay. Amen po ba? So mga kapatid, tanay ko kayo, mahirap bang magtiwala sa Panginoon? Hindi dapat. Dapat masarap magtiwala sa Panginoon. Kaya kapag meron nagka-question ng faith nyo, sa faith natin, sabihin nyo lang, hindi ako nag-alilangan bakit binigay niya nga yung buhay niya. Binigay niya nga lahat. Tapos mag-alilangan pa ako na hindi niya ako tutulungan sa sitwasyon ko ngayon. Na hindi niya babaguhin kung ano yung hindi magandang nangyayari ngayon. Amen po ba? Ayun yung tinatawag na confidence. Di ba na pag-aralan natin yan? Confidence in Christ. So anong confidence meron ka? Gaano ka confident na ang Panginoon mo ay maaasahan mo? Na ang Panginoon mo ay matatakbuhan mo? Amen po ba? Na ang pananampalataya mo sa Panginoon natin ay hindi nasasayang. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, ganun na lamang. No? Ganun na lamang ang sa bumuhay na po sa Pablo dahil sa prinsipyo niya sa buhay niya. No? Ang pananampalataya ko sa Panginoong Jesucristo. Meron siyang pananampalataya sa nagbigay ng buhay sa Kanya at sa nagmahal sa Kanya. Amen po ba? Pwede ba yun sa atin ngayon? Sabi nga, lahat tayo, parang gusto natin pinag-usapan. Sino yung may pinagdadaanan? Talagang taas tayo ng kamay. Talagang matindi ng pangaramdam natin. Matindi, parang matindi ng bigat. Pero pwede ba ngayong umaga? Pwede ka na ngayong umaga? Ano ba ang pinagdadaanan mo? Mas mataas ang kamay mo sa kapag tinanong ka, ang Panginoon ay hindi tayo mababayaan. Ang Panginoon ay hindi tayo iiwan. Amen po ba? Ano yung sinabi doon? Anong verse na? For I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. May maaasahan tayo, Panginoon. Dalangin natin kasama. Kaya sa buhay ng Apostol Pablo, unstoppable siya. Bakit? Kasi alam niya, kasama niya ang Panginoon. Kasama niya ang Panginoon na nagbigay sa kanya ng buhay at nagmahal sa kanya. Kaya naman, hindi siya mapabayaan nito. Amen po ba? Kaya sa paglilingkod niya, patuloy siya. Amen. And lastly, last na po, a life which does not set aside God's grace. Yung sinabi niya rito sa dulo, balikan natin. Sabi niya rito sa dulo, I do not set aside the grace of God. For if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Anong ibig sabihin nito?
Kaya na lamang ganun yung tapang ni Apostol Pablo na kalabanin yung mga lumalabas na bagong turo. Kaya na lamang ganun niya gusto talagang tawag doon sabihin na hindi yan ang tama. Kasi alam niya na ang bawat dinalang, ang bawat mananampalataya ay dapat mabuhay sa biyaya lamang ng Panginoon. Para ano po, walang mataas. Ano daw? Walang magaling. Amen. Amen po ba? Walang magpiling important. Amen? Kundi, ang lahat ng ito ay dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Sige po, sabi diyan. Sabi rito, yes. Ang pagsunod natin sa pinag-uutos ng Panginoon ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya. Nagpapakita na tayo, no? Tunay na kilala natin siya. Amen. Amen? But then, hindi pa rin ito ang dapat maging batayan kung bakit tayo naligtas. Amen? Lagi tayo, bakit ka, Pastor, ba't paulit-ulit tayo dyan? Kasi po, ang nagiging danger sa isang Kristiyano kapag nagkaroon na ng hydrocephalus. Amen. Ano bang ibig sabihin nun? Lumalaki ang ulo. Kaya nga mayroon paalala ang Panginoon eh. Kapatid, ito yung pinaka-danger kung nagkakaroon ka na ng hydrocephalus. Ito, kapag lagi mong nakikita ang mali ng kapatid mo. Kapag wala ka ng ibang ginawa, kung titignan ang mali ng kapatid mo. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesus, di ba, bago mo, no? Yung ano ng kapwa mo, yung pubing. Ano daw, tignan mo muna? Rosos. Grabe yun. Matindi yun. Ibig sabihin, lagi mo titingnan, ikaw din mismo, hindi ka karapat-dapat talaga. Sa sarili mo, you are not righteous. Amen? But by the grace of God, we are being made righteous. Amen po ba? Alam niyo po, isa rin sa tanda ng paglago ng isang mananampalataya ay yung sa buhay mo talaga sinasabi mo lang, Lord, tungkol lang talaga ito sa biyaya mo. Amen. Hindi ito Lord tungkol sa matalino ako, hindi ito tungkol Lord sa dahil mabait ako. Kundi, tungkol lang ito sa biyaya mo. Wala nang iba. Kaya nga sa buhay ng Apostol Pablo binibigyan din niya sa mga taga-Galatians na mga kapatid, sinabi niya rito, if for righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Sabi niya, kung sa pagsunod sa law, ikaw ay nagiging made righteous, hindi bali wala ang pagkamatay ng Panginoong Hesus. Kaya pinabalik niya ngayon, mga kapatid, hindi ito tungkol sa pagsunod natin. Hindi ito tungkol sa anumang ginagawa natin. Kapatid, kahit ikaw na yung sinasabi na matindi na yung paglilingkod mo, naging righteous ka dahil pa rin sa grace ng Lord. Hallelujah. Kahit na sinasabing napakatagal mo ng mananampalataya, na marami nang nadala kang kaluluwa sa paanan ng Panginoon, bumalik ka pa rin sa pinakasimula. It is by the grace of God. Amen po ba? Amen. Para malaman mo na ang dapat may taas sa buhay mo ay ang Panginoon Jesus. Amen. Hindi ang sarili mo. Alam niyo po, singit ko lang. Wala pa namang alas 12. 7 minutes pa. Sa langit, di ba meron tayong reward? Amen. Alam niyo po ba, kung babasahin natin yun, lahat ng ilalagay sa ulo natin, ilalagay pa rin yun sa paanan natin. Walang ibang maitataas sa langit, kundi ang Panginoon Jesus. Lahat ng natanggap mo, inilay mo pa rin sa harapan ng Panginoon. Bakit? Because it is all for Him. Para sa Kanya lang ang lahat ng kapurihan, ang kalahatian, dahil Siya ang dakila sa lahat. Amen po ba? Amen. Kaya ngayon, si Apostol Pablo sinasabi niya, huwag niyong isipin, huwag niyong gawin natin ang pagkamatay ng Panginoon sa buhay niyo.
alalahanin natin, it is only by the grace of God. Sige na, alam mo kung nakalagay dyan. Bakit ka sa dyan? Yet without God's grace, ano daw po? All is vain. Bakit? Sige na. No? Ang nakalagay dyan, ano? May mga nakalagay dyan eh, nagbura ko. No, ayun, sabi dyan, ano? Our faith, ano daw po? Will be useless. Our repentance will be, ano daw? Meaningless. And our salvation would be impossible. Kung wala ang biyaya ng Lord, kung wala ang grace ng Lord, grabe, ang lahat ay mawawalan ng saysay. Pero dahil sa biyaya ng Lord, hallelujah, ang lahat ay nagkaroon ng kapuluhan. Amen po ba? Amen. So ano nga ba ang naging prinsipyo ni Apostol Pablo? Una, siya ay napako at namatay kasama ni Kristo. Pangalawa, ano yan? Sino nakatanda? Ang Panginoong Kristo na ang nananangan at namumuhay sa Kanya. Pangatlo, siya ay namumuhay na may pananampalataya sa ating Panginoon. At pang-apat, sinasabi niya na ang lahat ay dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? So kung ito ang magiging prinsipyo natin sa buhay bilang mananampalataya, kapatid, magiging grabe rin po ang paglilingkod natin sa Panginoon. Magiging, tinatawag na doon, tayo ay magiging unstoppable. Amen po ba? At magiging, ito, pinakamahalaga, magiging grounded pa rin tayo. Ibig sabihin, mananatili tayo ng papakumbaba sa harapan ng Panginoon at kinikilala natin siya na siya ang kataas-taasan sa lahat. Amen po ba? Marami po ba tayo nakuha? Amen. Marami po tayo natutunan. Amen. Alam ko, kahit na lumalaban tayo sa antok, ayan, marami pa rin ang Lord na tinalim sa puso natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo lahat ay tumayo.